natin kung paano siya bubuin, yung sa pattern or yung sa apron natin. So, yan, makikita nyo, meron na siyang allowances sa lahat ng sides. Yan, tapos nakakat na din lahat ng pantali. So, mamaya, papakita natin paano siya tatahiin sa makina. Pero, dun sa mga walang makina, tahing kamay na lang. So, ayan. Pag in-open mo to, yung buong apron na siya. Okay? So, ngayon, ipapakita natin na ipipin muna siya dito, 1/4. Then, ipo-fold siya ng half. Hanggang makonsume mo lahat yung buong allowance. Okay? Fold ng 1/4. Ayan. Tapos, i-fold natin siya totally ng 1/2. Kasi yung allowance natin is 3/4. So, ito naman yung sa side ng apron. So, lahat ng straight, yung edges, or yung sides, yun yung i-fold natin. So, yung sa top, sa side, at saka yung sa hemline. Lahat yon ipipin na natin. Except na lang yung dun sa armhole. Or yung sa part na may curve. Okay. So, sa part naman na ito, dito tayo sa hemline. Pakita mo muna. Yan. Diba? Medyo mahaba yan. So, sa part na to, yan, ipo-fold siya. Pakita mo kung paano siya ipo-fold. Fold lang siya 1/4. Then, 1/2 din. Pin mo. Hirap naman ito. Ayan. So, ganito yung magiging itsura niya kapag pinin natin siya sa side at saka dun sa hemline. Ayan. Ito yung sa side natin, no? Tapos, diba, ito yung sa pa-curve. Then, ito yung sa top. So, makikita nyo na lahat ng straight lang, yung part na straight lang siya, pinin na namin. Okay? Except lang dito sa armhole. So, gawin nyo din yun. Ayan. So, ganito yung itsura kapag nakapin na siyang buo. So, ngayon naman, ipapakita namin paano siya tatahiin sa makina. So, kung wala tayong makina, ang gagawin lang natin is i-running stitch na lang natin siya. I-running stitch natin siya dito sa ayan, mga 1/8 ang layo from the fold, no? 1/8. So, i-measure na lang natin siya o kaya tansyahin natin. Running stitch, pero wag yung malalaking distance, no? Yung sakto lang. Pangit kasi kapag malalaki yung distance, hindi na siya running stitch nun. Basting na siya nun. Ayan. So, bago natin siya tahiin, magte-test muna tayo or itatry muna natin siya sa small pieces or small piece of cloth, no? Para matest natin kung okay na ba yung tahi. Tsaka kung kaya na ba natin kontrolin yung makina. Ipin mo. So, pwede rin natin siyang ipin para matry natin siya na parang kagaya nung sa tatahiin talaga natin. So, make sure lang na yung flow ng pin natin, yung ulo niya, ayan, papunta sa inyo. Bakit? Para kapag tinahin niya siya, madali niyo na lang mahuhugot yung pin. Unlike kapag pasalubong siya dun sa makina, medyo mahirap hilahin kasi pag ganon. So, mas madaling tanggalin. Kapag papunta na yung needle natin sa pin natin. Or pwede rin namang, pakita mo, yung pag ganon. Pa-horizontal. Ayan. Kasi mas safe to kung hindi natin matatanggal agad yung pin. Hindi siya matatahin ng makina. Lalaktawan niya lang yan. Okay? So, 1/4. Yan. Pin ay tahi. Nako na. 1/4. 1/4. 1. Yan. 1. 1/4. 1. 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 1
So, sa example niya, tinahi niya ng 1/4. Pero mas maganda kung mas malapit. Mga 1/8 lang. Kasi yung fold natin na una, diba, 1/4 lang siya. So, kung tatahi tayo sa 1/4 lang din, ito, buti na-catch niya ng konti or natahi niya ng, nakuha niya yung tela. Nakain pa niya yung tela. Ayan, makikita niyo sa, parang sa shadow niya. Medyo malabo lang. No, kasi 1/4 yung finold natin, tapos tatahiin natin siya sa 1/4. So, hindi niya makakain yung tela sa loob. Kaya mas maganda kung 1/8 lang ang tahi or malapit dun sa mismong fold natin, no? O, pwede nating itry ulit kahit na nakatahi na. Total sample lang naman ito. Ayan, malapit dito. Ayan, dyan, sa gitna. So, wag natin kakalimutan na mag-lock. Pero maliit lang. O, lock na ulit. Ayan. So, ito na yung example niya ulit. Ayan. So, mas malapit na siya dun sa fold. Ito yung tamang place kung saan nyo siya tatahiin. Kasi nga, kapag dun sa 1/4, hindi na natin matatahi yung part na finold natin. So, mas okay kung 1/8 lang siya. Malapit dun sa tahi natin. So, kung beginner tayo, ayan, medyo mahirap siya, pero itry nyo pa din. Tapos, kapag lumabas tayo, magtatastas na lang. Yun nga, sabi nga, try and try, di ba? Para lang makuha natin yung gusto nating outcome or product. Okay? So, tatahiin na natin siya ng actual or yung mismong apron na talaga. Ayan. So, iiwasan natin yung magtataas tayo ng pressure foot kapag nakataas yung needle natin. So, ibababa muna natin yung needle. Ayan, ibababa muna. Bago natin itataas yung pressure foot or mag-aalis ng pin, okay? Para hindi siya mawawala sa pwesto niya or sa place niya. Lagi yung tatandaan yan. Baba yung needle. Ayan. Sa pressure foot, tanggalin ng pin. Ayan. Okay, baba yung pressure foot. Tapos tahi ulit. Pag nasa dulo na, ayan, mag-lock tayo. Kung medyo baguhan, pwedeng imano-mano siyang i-lock or yung parang igagalaw lang natin yung handle doon. Ayan. Para hindi kayo nahihirapan. Kapag nasanay na kayo, kaya na siyang i-lock na gamit mismo yung sa pedal. Ayan. So, ganyan ang itsura ng ating product kapag natahi na natin siya sa top. Ayan. Okay, next sa side naman.
Natin yung sa part na curve na. So, same lang din, 1/4. Tapos yung 1/2. Okay? Ayan, so, ganito yung itsura. Pag nakapin na lahat. So, yung direction ng tahi natin, ito, magagaling siya sa taas. Ito naman, magagaling sa baba. Kasi right-handed yung magtatahi. Agad ko ba? Ito na yung itsura niya kapag natapos. So, mapapansin niyo, merong part na naka-open pa dito. Yan. Para mamaya, i-insert natin yung sa tali. Ilagay natin dito. Tapos, yung isa dito. Para sa leeg. Tapos sa waist. Okay, sa pagtahi naman nung sa ating tali, gagawin lang natin, hanapin natin yung center ng 1.5, diba? 1 and 1/2 yung width ng ating tali. So, i-fold natin yung magkabilang dulo sa center. Tapos, i-fold na natin siya into half. Ayan. So, para malinis yung sa side, nasa loob lahat ng raw edges or yung nagtatastas. Sige, tapos ipipin lang natin siya hanggang sa dulo. Ganito yung itsura niya kapag napin na natin siya hanggang dulo. So, pwede na natin siya tahiin. So, tatahiin natin siya. Same lang din yung parang malapit sa dulo. Doon natin siya tatahiin para hindi umu-open yung tali. Okay? So, maglalak din tayo.
ganito yung itsura nila kapag natahi na natin lahat. Then, i-attach na lang natin siya doon sa part na i-insert natin. So, sa part naman na dulo ng mga tali natin, ang ginawa lang namin is finold namin siya. Finold lang namin siya, tapos tinahi namin siya. I-fold mo lang siya dun sa ito yung strap. Ayan, ito yung wrong side natin. So, ito yung strap natin. So, kapag finold mo yung dulo, papunta dun sa wrong side. 2 beses. Tapos, tsaka mo tahiin. Okay? Para ma-close natin or maitago natin yung part na nagtatastas. So, ganun lang siya. Tapos na yung ating pagbuo sa ating apron. So, itong apron is pambata. Kaya yung size niya mas maliit siya compared dun sa apron na pang-adult.